Yo! Good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At napakagulo ng panahon. Magra-ride dapat ako uli. Aakit uli tayo ng Marilaki. Kasi meron silang tinatawag na Thursday GP. Yun yung mas marami daw big bike na umakit ng Thursday. Aakit sana dapat tayo. Kasi nga, di ba meron nag-feedback sa akin na hindi naman daw ako marunong mag-ride ng twisties, puro lang daw straights ang nira-ride ko dahil dahil sa chicken strip ng gulong ni Octavia. So this is Octavia, my 2019 CF Moto 400 NK, and yes, meron tayong ginagawang kabulastugan. Okay, kaso yun nga, kanina umambon, it drizzled, sabi nga ng anak ko, umambon, tapos medyo kulimlim, kaya sabi ko huwag na lang muna. Kasi nakaka-stress pumunta sa Marilaki. Pagdating mo sa taas, masaya. Nakaka-stress pumunta doon. Pagkatapos mong maging masaya, nakaka-stress naman din pabalik. So sabi ko, magpa-project na lang ako ngayong araw na to. Ito, kita, tayo ay nasa operating garage. Okay, meron akong share sa inyo. Ito naman ay talagang share lang talaga. This is based on my experience with my race car. Okay, so hindi ko nahahabaan yung kwento, pero yung nakakakilala sa akin at yung nakakakilala kay Sophia is my race car. It's a 1990 GL Toyota Corolla AE92 with 4AF carbureted engine na SKD na kinonvert ko into a race car on my own. Ako lang. And I'm very proud na ako yung bumuo ng exhaust system ni Octavia. Ni Sophia. Okay. As in from design, starting from research, design, layout, tapos dinala ko dun sa isang shop kasi wala akong gamit. Tapos tumulong ako sa bending, welding, installing, pre-fitting, tapos test drive, and lahat na. So, ang ginawa ko dun is long tube, equal length, big C radius, 4-in-1 headers na may 18-inch collector, downpipe, test pipe, whatever you call it, tapos straight pipe hanggang likod. So no resonator, no muffler, no bends, as in straight pipe, as in talagang straight. Wala akong yung mismong exhaust, yung tailpipe, pamula sa collector hanggang sa tailpipe, it's a straight pipe. Yun talagang tunay na straight pipe. It's 9 feet long na straight pipe. Sayang wala si Sofia dito, nasa kapatid ko na, nasa Batangas, naka-retire na. Anyway, so what I want to share is the research part. Ito, bigyan ko ng example. So meron ako ditong caliper. I-zero lang natin. Tapos susukatin natin itong outer diameter ng collector. It is 43. Okay, so ano yung collector? Ang collector pipe, ito yan. Kita nyo itong dalawang header pipes. Okay, so ang header pipes naman ay yung nanggagaling sa makina. Ngayon, kung 2 cylinders, meron kang dalawang headers o header pipes. Kung 3, meron kang 3. Kung 4, meron kang 4. Okay, so itong dalawang headers na to, header pipes, ay nagma-merge ito at napupunta dito sa collector. Kaya siya naging collector, tinawag na collector dahil kinokollect niya yung mga header pipes. Ngayon, kung sakasakaling ang exhaust system na ito ay yung mga tinatawag na Zoomies exhaust, yun yung tipong walang collector. Kada header pipes ay kanya-kanyang buga. Wala siyang collector pipe. Okay, so dahil ito naman ay meron siyang, kumbaga, nag-meet up dito. So this is the collector pipe. Okay? Yan. At yan yung collector pipe. Now, etong headers plus collector pipe, yan yung may pinakamalaking epekto sa power curve. Yan yun. After the collector pipe, lahat yun ay para na lang sa pollution and noise. Kung meron mang epekto
sa power, ang resonator, ang muffler, ang ang piping, very minimal. Baka wala pang 1 horsepower ang epekto nun. Pero itong headers at saka yung collector pipe, yan yung may pinakamalaking epekto sa power curve or engine response or power band, kung ano man gusto nyo tawagin, ng engine. Okay? Ang sunod dito sa headers and collectors na may pinakamalaking epekto ay yung catalytic converter. Kasi yung catalytic converter naman, siya yung may pinakamalaking restriction na binibigay dito sa exhaust system. Hindi tayo makakatakas sa catalytic converter kasi kung sumusunod tayo sa batas, hindi natin pwedeng tanggalin ang catalytic converter. Kasi kung naipapatupad ng maayos yung emissions law dito sa bansa natin, pag tinanggal nyo ang catalytic converter at dinala nyo sa emissions test, babagsak ang inyong mga sasakyan sa emissions test. Pero dahil tayo ay nasa Pilipinas, hindi naman talaga na ipapatupad ng maayos ang batas, nakakalusot ang mga nagtatanggal ng catalytic converters. But anyway, that's another topic for another day. So, nakita na natin yung collectors, di ba? Nakita na natin yung collector. Okay, so itong collector na to, meron siyang nakita natin na outer diameter na 43. Okay, yung outer diameter, yun yung diameter pag sinukat mo yung labas ng pipe. Iba yun sa inner diameter. Yun yung diameter sa loob ng pipe. Okay, binabanggit ko lang, just FYI lang. Okay, alright, now nakuha na natin yung 43 mm. Hindi ko napahabain yung paliwanag, pero based on my research and my experience with my race car and kakatesting ko lang kakatesting, just to give you a background, nagsimula akong mag-research sa exhaust systems 2007. Tapos finally na-install ko yung complete full exhaust system ni Sofia ng 2010 ng December. So by 2011 na rin yun. It took me 3-4 years to research para mas maintindihan ko paano gumagana. And one thing i-shortcut ko na lang yung mga tips na ibigay ko sa inyo. One thing I can tell you is kung ano yung makuha yung outer diameter ng inyong collector, what you need to do is wait. Okay. Kuha kayo ng calculator. Okay. So, pakita natin yung motor. Para sa magandang distribution of the power curve, okay, kung ano yung outer diameter ng collector pipe, i-multiply natin yon to 1.2 or 1.25. Okay. Yung answer na makukuha natin doon, yun dapat yung outer diameter ng exit pipe o yung pinakadulo o yung, in this case, yung muffler. So, let's just say for example, itong collector pipe na to, lalagyan ko lang siya ng straight pipe dito. Straight pipe dito. As in tubo lang. Walang kahit ano. Tubo lang. So, dapat, kung gusto ko ng broad power curve, yung usable power is maraming malawak. Kumbaga, from lower, middle, higher RPMs, nakaspread ng maayos yung power curve. I will use yung multiplication, yung multiplier na 1.2 or 1.25. So in that case, 43 times 1.2 or 1.25, lalabas tayo sa nasa 53 mm. So yung mga pipes na kalimitang ginagamit sa mga ganitong modifications ay 51 mm. Yung mga link pipe, yung mga, at saka yung mga exit pipe ng mga mufflers, ang size nila lahat is 51 mm. So maganda yun. Maganda yung size na yun. Medyo maliit ng konti, dapat 53, pero maganda yung size na yun
para makuha natin yung malawak na spread of usable power. Okay? Now, balikan natin ng konti yung catalytic converter. Kung itong nakaharang. Kung itong collector pipe natin, ilalagyan ko lang ng straight pipe hanggang dito sa dulo na 51 mm. Maganda ang kanyang spread ng power curve. Pero kung meron akong ikakabit dito na catalytic converter, okay? Yung catalytic converter na yon, ang magiging epekto niya is ibababa niya yung peak torque at saka peak power ng konti lang naman. Ililipat niya, okay? Ililipat niya yung peak torque to a lower RPM. Ililipat niya yung peak power to a lower RPM. Hindi talaga siya nababawasan ng ganun kalaki. Ang bawas lang siguro is 1 to 2 horsepower. Sa motor sa sasakyan, I would say dun sa race car ko, ang binawas niya is nasa mga 5 to 7 horsepower nung sinubukan kong lagyan ng catalytic converter. Pero dahil race car naman yon, sinubukan ko lang naman. Sinubukan ko lang kung anong epekto ng restriction na yon. So ang epekto ng restriction na yon is very minimal. Very minimal. So, yun. Ngayon, on the other hand, meron tayong isa pang formula. Kung gusto naman natin ng magandang peak power dun sa mataas na RPM, which is usable for, let's say, racing, either circuit racing, drag racing, sprints, 8-mile, quarter mile, half mile. Kasi gusto mong ibira sa higher RPM yung motor. Gusto mong ibigay yung lahat ng sipa dun sa dulo, sa higher RPM. Yung tinatawag na dulo, higher RPM. Kung gusto mo ng ganun, i-multiply mo yung collector diameter to 1.5. Okay. So nung i-multiply ko yung 43 mm times 1.5, ang nakuha ko is nasa 64 mm. Okay. Ngayon, so balik tayo dun sa sinabi ko sa catalytic converter. Kung gagamit tayo ng 64 mm na diameter ng exit pipe, okay, baka kasi may malito. Wait lang ha. Gawan ko na example. Baka kasi may malito eh. Ano yung exit pipe? Okay. So, dito sa XSR 900, ito yung kanyang collector pipe. Okay? Yan yung collector pipe. So, meron siyang link pipe. Aftermarket na kasi to. Link pipe. Tapos meron siyang SE project. So, this is an original SE project. Now, itong puwit ng SC project. Yan, itong outlet pipe niya, itong outlet diameter, exit pipe, tail pipe, whatever you call it. Ito yung tinatawag ko na final diameter. Ito yung sinasabi ko. So, kung i-multiply natin yung 43 mm na diameter ng collector ni Octavia, lalabas is 64 mm dapat yung final diameter kung gusto ko ng magandang peak power sa higher RPM. Kung kakabitan ko pa ng catalytic converter yung ganon, again, mababawasan ng kaunti yung pagiging responsive niya sa higher RPM. Ibababa niya ng kaunti yung peak power. Pero, ang bulto pa rin ng kanyang peak power ay nasa higher RPM. Now, merong overkill. Ito, ang overkill is kung ano yung diameter ng collector. Kung i-multiply mo yun ito higher multiplier, higher than 1.5, let's say 1.6 or 1.75, lalabas doon nasa 70 plus na, 74, 75 mm. It's overkill. Yun yung tipong ramdam mo na talaga na wala ka ng sipa sa lower RPM pero lahat nasa higher RPM. Pagbukas mo ng throttle, parang akala mo mabagal, mabagol, makupad, pero pagdating niya sa pagpalo niya sa higher RPM, anak ng tinapab, zoom zoom. At saka yung response niya medyo babagal ng konti yung kanyang
throttle response. Hindi siya madidelay, pero babagal kasi yung responsiveness niya nasa higher RPM. Ang gusto kong puntuhin dito, napakasimple, di ba? Diameter lang ng collector pipe, tsaka diameter lang ng muffler or tailpipe. Kumbaga para sa mga ordinary riders, ano namang gagawin namin sa mga information na yan? Man cannot ride, wala namang kaming hilig sa ganyan. Pero kung may hilig kayo sa pag-modify and you wanna do it all by yourself, gusto nyo mag-design ng exhaust system, yun yung nakita ko na magandang kumbaga basic basic, paano ba sabihin? Parang rule of thumb lang siya. Parang approximation lang siya ng kung ano yung makukuha yung results based from yung computation na yun. Actually, napakadami pa. Hindi pa natin napapag-usapan anong epekto nung length nung collector. Kasi may epekto naman yun sa mid-range or sa mid RPM power. So may epekto yun dun sa tinatawag na area under the curve. Again, ibang usapan na yun. Hindi pa rin natin napapag-usapan na okay, sige, after the collector, anong klaseng piping ang maganda? Ayan, ano bang epekto ng mas mahabang pipe? Anong epekto ng shorty pipe? Anong epekto ng long muffler, short muffler? Sasabihin ko lang sa inyo, very minimal lang epekto nan sa power. Yung mga resonators and mufflers, katulad ng sabi ko kanina, after the collector, wala na masyadong halos epekto yung mga resonators and mufflers and mga link pipes sa power curve. Very minimal na. Ang meron is yung catalytic converter. So let's go to the last bit of this video. Sulitin ko na to. Okay, so tingnan natin. This is version 1 ng aking exhaust system. Ito yung unang-una kong exhaust system. At meron akong pangalawa. Ayan. Ito yung ginagamit ko ngayon, version 2. Itong version 1, hindi ko nagustuhan yung results ng kanyang magiging version 1. Kaya, nung ginamit ko tong version 2, kinonvert ko si version 1 into version 3. So, ito na ngayon yung version 3. Now, ang kaibahan nitong dalawang ito, may connection sa pinag-usapan natin kanina, is, yan, yung kanilang final diameter, yung kanyang exhaust tailpipe, or sabihin natin na kung ito yung muffler niya. Okay, itong final diameter, yung exit pipe niya, this is 51 mm. So, itong version 2, this is very good for yung magandang spread ng power curve. So, ito yung ginagamit ko for urban riding, city riding. Ang ganda ng spread ng power, ang ganda ng response ng engine for daily drives. Ito namang si version 3. Kung makikita nyo yung bunganga, yung puwitan na yan, yung exit pipe na yan, that is actually 64 mm. So ito yung ginagamit ko para mas maganda naman ang response niya sa higher RPM. Pero dahil ang dalawang ito ay meron pa rin catalytic converters, hindi ko nararamdaman yung sinasabi ng iba na throttle delay, na mabagal sa lower RPM. No, hindi. Kasi dahil meron pa rin silang catalytic converter pareho, medyo nakukuha ko pa rin ng kaunti yung pagiging responsive nila sa lower and middle RPM. Ito, dahil siya ay 51 mm, tapos may catalytic converter, maganda pa rin ang kanyang response sa lower RPM. Ito naman, dahil siya ay 64 mm, tapos meron pa rin siyang catalytic converter sa loob, maganda naman ang response niya sa middle RPM. Okay, so with that, yan, 20 minutes na. Maraming salamat sa nanood at nagtiyaga. So sana may, again, diameter pa lang yan. So, napakaraming pwedeng pag-aralan at pwedeng matutunan. Parang tunog batibot na ako. Napakaraming pwedeng matutunan, pwedeng mapag-aralan sa pag-modify ng power delivery ng motor, ng makina. And kung meron lang tayong interest at meron tayong willingness to learn,
you can learn a lot of good things. I'll see you on the next video.